What's up mga sombreros, ngayon po ay magpapakain tayo. Si Inday Babe, papakain natin ito. Dadala ko ngayon kanyang pagkain. Very organic po ito mga sombreros kasi pinaghalo-halo lamang siya na dahon ng gabi or dahon ng karlang, kinudkod na niyog, at saka basta everything that's organic mga sombreros, which is very healthy. Ayan nga, iniwan ko, tinry kong kuhana ng aking back portion na walang edit-edit. Ayan, so yun nilagay ko yung camera, tapos syempre lakad-lakad ng konti, acting. Tapos napansin ko malayo na naman ulit ako sa camera, kaya binilikan ko ulit siya mga sombreros kasi kailangan balikan kapag mahalaga. Sana all. Ayan mga sombreros, medyo malapit na tayo kay Inday Babe. Makikilala niyo si Inday Babe kasi actually kilala niya siya eh. Siya yung kinuhaan natin na nilipat natin ng pagbaha na nilagay natin doon sa gilid ng highway kasi nga binaha dito yung portion na ito mga sombreros. Sa paglalakad ko mga sombreros, nakita ko yung balahibo na lang ng namatay naming manok. Actually mga sombreros, share ko lang, napakagaling nitong magpalaki ng kanyang anak. For example, yung sisiyo niya ay 8 or 10, talagang mapapalaki niya yun. Hindi kasi lahat ng manok ganon. Yung iba, bawa 10, tapos 4 na lang yung matitira, 2, 6, so sa kanya lahat. Ito na nga po mga sombreros, nakita natin si Inday Babe nandun sa isang sulok ng gubat. Magpapasalamat kami sa LYR kasi nga yung taniman ng falcata. Nagmamadali ako mga sombreros na ilagay yung kanyang pagkain kasi pag hindi, naku, mauuna yung kanyang bunganga doon sa may lalagyanan. At ito ang konting kalamang dapat alam mo. Alam nyo ba na ang baboy na may scientific name na Suscrofa domesticus ay hindi talaga sila nagpapawis mga sombreros kasi wala silang functional sweat glands, unlike sa ating mga tao na kailangan natin magpawis para matanggal ang mga bakterya at dumi sa katawan. Ayan, perspiration. Ang pinakamabigat na baboy sa buong daigdig mga sombreros ay si Big Bill, na pagmamayari ni Elias Butler na taga Tennessee, United States of America. Si Big Bill mga sombreros ay i-exhibit dapat sa Chicago World Fair. However, napilayan yung kanyang isang paa, kung kaya kailangang ibalik mo rin, ipatong muli mga sombreros. Kung kaya doon din na nagsimula ang idea na hindi maganda sa isang baboy na sobrang bigat or sobrang laki or sobrang taba mga sombreros. Kung kaya kung napapansin natin yung mga tinatransport or ina-export or ini-import mga sombreros na mga baboy ay parang tinrim nila or parang binawasan nila, basta hindi siya gaano or sobrang bigat mga sombreros kasi delikado para rin sa kanilang kalusugan. Gustong gusto ni Inday Babe mga sombreros ang mga tira-tirang pagkain. Generally lahat ng baboy mga sombreros ay gusto nila yung mga leftovers. Iba pang English translations or English names ng mga tira-tirang pagkain na pagkain ng baboy mga sombreros ay pig swill, slops, ayan, pig wash, scraps at marami pang iba. Ang mga baboy mga sombreros ay nasasarapan sa belly scrub. Ayan no, kapag ini-scrub mo or kinikis-kis ang kanilang tiyan, minsan ay humihiga sila bigla, no? Ngayon ayaw humiga ni Inday Babe kasi nga gutom siya, no? Kailangan niya kumain. Pero generally, ayan, yan natin kung higa talaga siya. Hindi, ganun talaga sila mga sombreros. Kapag kini-scrub natin ito, ay madali silang, parang sasarapan sila at gusto nilang humiga. Ayan. Ang mga baboy mga sombreros ay tinuturing na omnivores. Ibig sabihin, parehong halaman at parehong mga karne-karne ay kinakain nila. As a matter of fact, yung mga bulate o yung mga earthworm po dito ay kanilang kinakain yun. At yan ang konting kalamang dapat na alam mo, at laging tandaan, wagi ang may alam, kung kaya dapat alam mo. Muli po ito si Kasamaran Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros at see you sa susunod na segment. Paalam! Dragon Ball Z. Paalam na. Paalam. Daming paalam. Hi, my name is Cyclopedia, short for Casombrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerang Grammar and Speech. Sa pula silang aking tuwa ng magdapula. Silang kasaman ito, laking tuwa ng magdapula. Alaman, nawawala! Toto nawawala! I'm sad, Toto. You have chosen that sabong over the big book now. Our vocabulary term is
Contiguous. Contiguous. Ay nako, pagalitan mo nga yan si Toto, Mr. Dictionary, sabong ng sabong. Ay nako. Ang contiguous mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa mga bagay or sa mga tao na magkakadikit no, or sumunod doon na talagang sila halos na magkadikit or magkalapit lamang sila. Ang mga possible synonyms natin dito ay bordering, juxtaposed, kung napanood niyo yung vlog natin about juxtaposed, beside, etc. At pag ginamit naman sentence ay ibigay mo na, Mr. Dictionary. The two cities in Bangkok, Thailand are contiguous to each other, but the laws have nuances. Contiguous. Thailand, Thailand, not Thailand. H is actually silent. The same with shepherd, Thomas, Thomas, shepherd, yada yada. Bangkok, Bangkok. Do you know about Bangkok, that it is not the official capital of Thailand? Ang capital city ng Thailand, mga sombreros, ay ang pinakamahabang capital city name sa buong mundo according sa Guinness World Records. Officially at locally speaking, ang Bangkok ay hindi talaga nila official na capital city. Ito ay ang Krungthep Mahanakon. Ang Krungthep Mahanakon, mga sombreros, ay introduction lamang sa napakahabang capital city name nito na binubuo ng 163 letters lang naman, mga sombreros. At nagtawag ako ng ating mga tropang mga sombrero pa para buuin or sabihin ang buong capital city name. Krungthep Mahanakon, Amon Ratanakosin, Mahintara Yutaya, Mahadilok Pap, Nuparat Ratchatani Burirum, Udom Ratchanuwit Mahasatan, Amon Piman Awatan Satit, Sakatatiya Witsano Kamprasit. Ang Krungthep Mahanakon, mga sombreros, kung tatranslate po natin sa English, ay City of Angels. Speaking of angels, basahin po natin Revelation 22:8-9. Akong si Juan ang nakarinig at nakita sa lahat ng ito. Matapos ko narinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa or yumuko or yumukbo sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin iyan. Ako may aliping tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito or sa Bible. Ang Diyos ang sambahin mo. Revelation 19:10, Then I fell down at his feet to worship him. But he said to me, You must not do that, for I am a fellow servant with you and your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Si Jesus lamang po ang dapat sambahin, or si God, or si Holy Spirit. So either of the three. Ito po yung sasabi natin na nagkakaroon po tayo ng tamang pangunawa, tamang understanding, tamang knowledge sa totoong Diyos kung nagbabasa po tayo ng Biblia. That is why let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba kung bakit kulay pula ang banana ketchup? Matatanggap natin kung kamatis, di ba, kasi kulay pula. Pero pag banana or saging, bakit kulay pula? Ang genius behind it is si Maria Orosa, na isang Filipino food technologist, kasi noong World War II ay nagkaroon ng shortage ng kamatis dito sa Pilipinas. Pero dahil genius siya, ay ginawa niya ng paraan at nilagyan ng food coloring na kulay pula para maging kamukha ng original na kulay ng ketchup. O diba, genius. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko si Nakabri Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Peach or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalanan ng giniyang lahat ng faith of love, pagsulod sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!